Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So ngayong araw, another update naman tayo men patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay News Pinoy Update. So meron itong pamagat na really may babala sa mga congressman. So nakita ko na yung sneak peek bang tawag dyan, sneak peek, something like that. So medyo, ewan ko, medyo gaganon na yung tenga natin dito, ano, kasi yun nga, about nga ito kay Tatang Enrile, the Immortal. So yun, yan yung bibigyan natin ng reaction. So again, bago natin simulan News Pinoy Update, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Enrile may babala sa mga congressman. So again News Pinoy Update, Pilipinoisi. Like, comment, share, subscribe, start. Now, we are faced with a situation where we have to go to war against any of our neighbors. Then we raise an army to defend this country and safeguard the lives, property, and freedom of the Filipino people. Okay, freedom. We ask the same thing with you as legislators, because that is the essence of your responsibility. Nobody answered the question. Nobody answers the question. So ano ba yung question, Mr.? Was not only an economic project. It's a part of the security of this country. Until today, that is the norm. And I do not know why people want to destroy it. I created that upon the behest of the president then. He sent me around the country to find places in the country that... Kakainis, English? Medyo nahihirapan ako intindihin. that can be developed economically so that we can spread the risk of economic development in case of calamity or in case of a war. And we identified Kasambalangan, which is now Port Irene. We identified Diwan. We identified Zamboanga. We identified Antique. Okay. We identified several others. Okay. So that the economic development of the country is balanced, and if something happens in one place, it will not affect the others. What are you doing today in this country? What are you doing today in this country? So, parang sinasabi ni Tatay Enrile dito, sa panahon namin, hindi ganyan eh. So, bakit ngayon ganito? So, okay, pakinggan pa natin. All the development in the western part of the country, put all the money of the people that are starving to pay their taxes. Starving. In a risky place of this country. In case of war, the western part, western flank of this country will be blockaded. All those investments will go to naught, and the people will starve to death. So parang, correct me if I'm wrong na lang, pero parang sinasabi dito ni Mr. Enrile, English pa kasi. So, starve to death. So kapag ka magwa-war daw, so parang, I don't know if ang sinasabi niya dito is mas lalong mahihirapan lang yung mga Pilipino, something like that. Or correct me if I'm wrong talaga, na naiinis din kasi ako eh. So, can you imagine that? That area is the anchor of the safety and national security of the country to protect it. We have no enemy that can attack us from the east. We have our enemies may come from the south, from the southwest, from the west, from the northwest, and none in the east and the north. So when we do our things as legislators, I'm leaving you. I might be dead tomorrow. I will not care, but you have to care about tomorrow daw. So 3 days ago to, buhay pa naman siya. So immortal talaga to, men. Your children and grandchildren. You must always think of country first. Country first. Okay. How to provide them with their livelihood and how to keep them safe from other countries. Every country around us is our enemy. Okay. So ito na yun. I think dito na pumapasok yung sinasabi ni Tatang na iahon sa kahirapan yung mga Pilipino. Tapos i-protect sa banta ng other country or some kind of war siguro. So I think yung ibig sabihin niya dito, wag nating tawag diyan. Wag nating galitin yung China, or correct me if I'm wrong na lang pero I think yun yung pagkakaintindi ko eh. Or I think yun yung ibig sabihin niya.
Kasi nabasa ko na rin sa comment na parang ganun nga. Potential enemy. No No exception. exception. And that's why, may I beg those who have in their minds to destroy CESA, to stop it. There is a purpose for CESA. Until Stop today, that it. purpose is being pursued. That's all the message that I want to leave you. Thank you, sir. Rest assured that every member of this committee will bear in mind that country first. Yun din po ang aming pinaglalaban dito, that we will be fighting for this country. This is the Country first. So, subjective siya, di ba? Pero ano, sang side ba si ano men? Sang administration ba side itong si Enrile? Comment nga kayo. Sa past administration ba or sa present administration? So, parang nalilito kasi ako sa kanya eh. Pero I think, nasa past administration yung suporta niya, ano? the country that we have. I mean, And, sa usaping ganito sa girian natin sa China. Basically, napag-usapan po yung CESA, the APAB, and the PECO. And we will be, actually, medyo hindi na po siya germane doon sa pinag-usapan natin sa PAGCOR. But we have seen that the IGL, which is the interactive gaming license that was issued by CESA, is just a part of the whole economic package of CESA and all other economic zone. And thereby, the project, which is highly IGL negotiated. parang ano siya, related ata siya sa Pogo. Correct me if I'm wrong na lang din. Territorial. With that, we agree with the good senator, the purpose of trying to scatter the economic zone in the different part of the country. But our discussion will only focus on the ills of these POGOs. Pogos. And if the CESA and all other economic zone have a good template on how to do it, then it is incumbent upon us and upon you to discuss it thoroughly for us to understand how it works. No? And yes, I follow your statement, Madam Katrina. And with your indulgence, I think we need your expertise. No? And we will see. Along the way, we will see if there are some violations or... So parang ano ba yan? Parang nire-raise or pinoprotect ni Juan Ponce Enrile yung IGL. Something like that pa yun. there are some perfection of the actual operation, then we will be guided accordingly. So, Madam Senator Juan Ponce Enrile, we know your vision, and we are very thankful. And with this, I think I will be asking the members what is the sentiment of our members with regards to the presence of our good senator. Chairman. Yes, Deputy Speaker Albano, please. Thank you, Chairman Dan. First and foremost, magandang umaga. Mr. Senator, you are our idol in Region 2, coming from Isabela. You are our true leader there, and we always follow what you say. Bilib po ako sa sinabi nyo, dahil totoo po yung sinabi nyo, yung CESA po is a very important hub and industry for the Philippines, and especially for Region 2. And we need your expertise po. At alam ko po, God will grant you more years to come to guide not only the legislature but the Philippines, because CESA is bringing a lot of benefits, not only in billions as Secretary Katrina stated, but because it also involves the many jobs that Ito have din been... yung isa sa problema sa sa mga politiko natin kasi yun nga doon lang sila nakapokus sa malaking pera ibibigay nito sa atin, may pera na may tutulong ito sa atin, like kagaya ng sa Pogo, di ba? Na billions naman yung ibinibigay ng Pogo sa atin. So medyo nakakainis lang din kasi parang bulag-bulagan na lang tayo sa pinaggagawa or negative activities ng Pogo dahil may naibigay silang pera. 'Di ba? So wala lang siguro, I think galit lang talaga sila na parang nahanapan sila ng butas in that part, 'di ba? So yung sa CESA naman, ewan ko, parang hindi din siya hindi pa siya familiar sa akin. So yeah, makinig pa tayo. given to Region 2, especially Cagayan and Isabela. Vision, Mr. Chairman. Yes, sir, you're recognized. Nung dumating dito ang mga Amerikano, paano nila na-capture itong Pilipinas? Dinarcade nilang Manila Bay. Sino yung admiral ng Espanya, hindi makagalaw. Diwi. Kung magkagera at i-blockade magmula sa Palawan hanggang sa pasukin ang Pilipinas, anong puerto ang open para umandar ang ekonomiya ng Pilipinas? CESA po. Wala. CESA. Maybe if you can develop something in the Bicol region to access the Pacific. CESA is the most strategic port for this country. That area from Pagudpud CESA. all the way
So, kasi CESA. Search na ako ng CESA. Duran in Isabela, that portion is an area that can support 50 million Filipinos economically. That's how important that is. And there is no one that can attack it. And that is why we have to develop that as a place to repair our government and our people, some of them, in case of war. In fact, even the Japanese who invited us, who invaded us, not of that place Grabe was na an naabutan pa ni Manong Juan Ponce Enrile yung World War II. exit point. They knew what they were doing. We Filipinos, we do not know what we want. Ha? We do some things without any purpose. Wait. My God, we place as an exit point. Exit point. They knew what they were They doing. know what. We Filipinos, we do not know what we want. We Filipinos, we don't know what we want. So, anong ibig sabihin niya nun? Yung pagkuha ba natin ng territory, hindi ba yun considered as hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin? Di ba kapag kalalabanan natin yung mga dayuhan na magnanakaw sa anumang teritoryo natin is iniisip natin kung ano yung para sa future ng Pilipinas. We do some things without any purpose. Without any purpose. My God, when you build the country, you have to build the economy, you have to build the system to safeguard that economy. That is what China is doing now. They had the timeline. You can be rich until 2001, develop your military until 2030, prepare for war from 30 to 50, and conquer the world. That is their purpose. Tapos, Thank you, Mr. Senator. Thank you, Mr. Sige, you still Senator. have the floor. Go ahead. Thank you, Mr. so Senator. parang I am- alam na ni Enrile na time will come talaga, ikukonkur ng China yung world. 'Di ba? Na kaya nagpapalakas yung China ngayon. So, I think yun yung ibig sabihin niya. At the same time, meron din siyang some kind testimony or meron siyang some kind sinasabi dito na isipin daw muna ang country. Na parang kawawa naman daw yung mga Pilipino na maiipit kapag ka nagkaroon ng war. So, ano yun, di ba? Ang dapat solusyon nga doon, magpalakas tayo na magpalakas, di ba? Or titindig tayo ng titindig. agree completely, 100%. That's why I am supporting CESA and its charter, and I will defend it as a legislator from Isabela and coming from Region 2. And Mr. Chair, I believe that the statement of our Secretary Katrina Ponce Enrile has already stated that there is no POGO in CESA, and therefore there is actually not much jurisdiction that we have for this committee to hear from her or from Secretary Chief Presidential Counsel Senator Juan Ponce Enrile. With the indulgence of our members, we know that Secretary Enrile is 100 years old. Sure. Are they willing to still stay? But we would like to actually excuse them if it is possible, because there is nothing here that can elucidate more questions because they don't have POGO at all. And our investigation here is primarily for POGOs in itself. But that is my opinion, and I leave it to the chair and to the body, Mr. Chair. But I would like to just say that under Madam Katrina's chairmanship of CESA, I for myself have visited, has been Medyo improving naguguluhan ako dito tremendously and has been giving a lot of money to the country and to the region itself. And I, of course, would like to give thanks for her service and for her strength in making sure that CESA will continue to give service not only to our region of Cagayan, Isabela, and Region 2, but the entire Philippines as well. So I thank you for your service, Madam Katrina. So again, I leave it to the chairman. I would like to ask the permission of our colleagues to exclude them if they wish to do so, or if they want to stay here to answer questions. That is their prerogative. And I would like to ask Madam Cristina and the chairman with that, Yes, Mr. Chair. this is a comprehensive opening remarks. And I think it all boils down to comparing this with the operation of allowing you to be excused. Wait lang. The overall objective of the program is to contribute the economic development in the CESA, Southeast and South Asia, Region 12. Actually, ngayon ko lang ito narinig I mean, members will allow me to, in deference to Senator Juan Ponce Enrile, we will be allowing you to be excused. But I think your deputy administrators are here. Yeah? And they can defend these opening remarks. So basically, we'll be Chairman. asking na lang po the... Mr. Chairman. Yes, Congressman Paduano, Chairman. Actually, Mr. Chairman, I just like to reiterate my manifestation during the last hearing that CESA is not part of this investigation because CESA is not under the jurisdiction of PACOR. And this investigation should focus on the 402 illegal POGOs. Now, if ever, of course,
the good senator, former senator, Senate President, now Secretary of one of the agencies of this country, will be excused, and some of the part of the CESA will be here. They should not be here to defend. They should be part. They should not be here to defend. Oo nga eh. Nakakalito nga, no? Kasi, yun nga, about siya sa Pogo, pero biglang napadpad dyan. Ano ba yan? I think nakalimutan na ni Tatang yung ano ah. Part of the resource persons. Kasi, CESA is not part of this investigation. Well, in fact, sabi ko nga nung nakaraan, hindi ka natin maubos yung 402. Pag-imbestiga pa tayo sa kabila. Let us finish first the problem of PAGCOR, in which it was stated also by Attorney Katrina, Secretary Katrina, with regards to the charter of PAGCOR, and it was established last hearing that PAGCOR has no authority and in their charter, any provision in their charter with regards. Pogos pala yun. So, pogos. So, yun lang naman, mga ka-noisy. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, medyo nalilito ako doon. Kasi yun nga, even nga yung mga congressman, di ba? Medyo nalito din sila. Ang ano kasi dito, ang thumbnail niya kasi, kaya nyo bang lumaban pag sinakop tayo ng China? So, medyo naano din ako doon kasi I think yun nga, about nga doon sa Pogo. Hindi ko lang alam kung ano talaga yung pinaka-main concern ni Lolo Enrile, ano, kasi syempre more on nakapokus siya sa English, ang English pa kasi nasa Pilipinas naman tayo, ano. So medyo na-loading tayo ng konti doon, tapos yung boses niya pa hindi ganong malinaw, so medyo hindi natin na-gets yung ano talaga yung pinaka-reason kung bakit nagtatalo-talo sila doon, ano. And yun nga ang excuse me. Yun nga ang something na pick up ko lang doon is about nga doon sa parang inaano niya na ang focusan daw dapat is yung Pilipinas or yung mga Kapilipinuhan bigyan ng livelihood. So parang gusto niyang umasenso lahat ng Pilipino. And then which is ano naman sinisimulan naman talaga ng gobyerno natin yan. I think lahat naman siguro ng administrasyon meron silang some kind program dyan, ano. So sadyang wala lang talagang nagtatagumpay pa na mapaangat lahat ng buhay ng mga Pilipino, ano, or mapakonti man lang yung mga mahihirap or naghihirap. Tapos about naman dun sa sinabi ni ni Lolo Enrile dito na about nga dun sa country first, think country first. So I think yun nga, correct me if I'm wrong na lang, if yung ibig sabihin niya ba doon is parang ano ba, kakantiin or parang anong tawag sa Tagalog ng ano? Parang maghahamon ba tayo or parang gagalitin ba natin yung China? Gayong hindi naman talaga natin sila kaya. So parang I think yun yung pinaghugutan niya ng word na parang tawag dyan, think the people first or think the country first. So something like that. So correct me if I'm wrong na lang, ano, nagbe-base lang din ako dito sa thumbnail niya na kaya na ba nating kaya ba nating lumaban pag sinakop tayo ng China. So I think ito talaga yung yung mga mindset din ng kabila, ano, na parang wag daw nating labanan yung China kasi wala tayong kalaban-laban, something like that. So hindi nila naiisip na kahit naman tumindig tayo, still naman, di ba, countries ano naman yung tawag diyan, iniisip pa rin natin yung kapakanan ng country. Kaya nga tumitindig tayo eh. Kasi yan yung yung parang ang paglaban natin is more on nakapokus siya sa future. 'Di ba? Like for example, yung territory natin, titindigan natin yun, not in a way na gusto natin na makipagdigma agad sa kanila. Kasi yun nga, sabi nga dito ni Lolo Enrile, 'di ba, na ang goal ng China 2025 ganyan, nagpalakas, 2026 nagpapalakas pa, tapos 2030 conquer the world, something like that. So wala na, alam niya na mismo or predicted niya na some kind in the future pwede talagang manggulo yung China. 'Di ba? So ano ba yung nila? Ano ba yung suggestion nila dito na parang country first, wag na lang tayong kumibo. Ibigay na lang ba natin yung WPS, something like that, para lang walang gulo talaga or hindi magkagulo. 'Di ba? So yun ba yung ibig sabihin nila dito na think the country first?
Kasi parang hindi sila nag-a-agree sa ginagawa ng admin ngayon. Natitindigan natin, nagkaroon tayo ng mga alyansa na some kind susuporta sa atin if ever na anuhin nga tayo ng China. 'Di ba? Kasi kung para sa akin, men, mas maganda yung ginagawa ng government natin ngayon. Kasi isipin nyo na lang ha, yung Sabah, nahihirapan na tayong kunin yon or bawiin muli yun. Kasi yun nga, parang naibigay na talaga siya or nasa possession na siya ng Malaysia. So, medyo nahihirapan na tayo doon. Tapos yung isang teritoryo din natin na parang nakuha na ng China, mas lalong hindi na natin siya nakuha. So, can you imagine that kung ang gagawin natin ngayon, since yun nga, sabi nyo nga, hindi pa natin kaya yung China, so parang huwag natin silang galitin. So it means, isusuko natin yung WPS kasi yun nga, wala na nga ibang solusyon dyan. Yung usap-usap na yan, hindi naman talaga iepekto na sa China yan. 'Di ba? Yung usap-usap na yan. So ano ba, saka lang ba tayo lalaban kapag in possession na ng China yung WPS? 'Di ba? I think mas mali yun, mas mahihirapan tayo sa future nun. Kaya siguro ang dapat talaga nating gawin, magpalakas, 'di ba? At titindig. Ay, nako. So, kayo guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below na lang. Tapos, yun, subscribe nyo si News Pinoy Update. Subscribe nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine ISIS. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Philippine ISIS.